Sa lungkot at saya, ang ilan sa atin, alak ang gustong kasakasama. Pero kapag napasobra sa pagtoma, kadalasan, hangover ang resulta. Papaano nga ba makaget over sa hangover? Ang hangover ko madalas yan kapag hindi ako nakakain. At saka yung halo-halo yung iniinom ko. Talagang iba yung epekto sa akin nun. Talagang kinabukasan plastado ako nun. Ang 47 anyos na si Noel Romasanta, 3 hanggang 4 na beses daw sa isang linggo kung makipag-inuman. Almost every day after ng work, mag-iinom kami, then uuwi, kahit na may hangover, papasok pa rin sa trabaho, hindi malilate. I think naging part siya ng routine ko. Estudyante pa lang daw kasi si Noel, certified third wheel na niya ang alak kahit sino pa ang kanyang kasama. Kaya kung lakas lang daw sa pag-inom ang pag-uusapan, si Noel wala raw inaatrasan. Siguro 1 to 2 liters ng hard drinks, kaya, depende dun sa mga grupong kasama mo or kainuman mo. Previously, beer drinker. But nung medyo nagkakaedad na, naging hard na yun, alak na napili ko na. Kasi sa beer, medyo naramdaman ko na mas madalas akong sumusuka unlike dun sa hard. Nang minsang mag-birthday nga raw si Noel, nasubok ang kanyang katawan sa walwalan. Dahil ang kanilang inuman, umabot lang naman ng 24 oras. Ay, naku po! Start kami ng umaga hanggang natapos kami ng the following day ng umaga. Nahalo-halo na yung ininom namin. May hard, may beer, may whiskey, no? May wine din. So, 24 hours yun as in wala talagang tigil ng inuman yung araw na yun. Pero matapos ang masayang inuman, sakit ng ulo at katawan ang sumalubong sa kanya kinabukasan. Kaya naman si Noel halos hindi makagulapay. Wasted, plakdaka, hindi ako makagalaw. So 24 hours din akong talagang tulog or talagang plastado yung katawan ko na hindi ko mailakad yung paa ko. Imbis daw na magpakonsulta sa ospital, mas pinili raw niyang magpahinga sa bahay. May sekreto raw kasi siya na kayang makapagpatanggal ng hangover. I don't know kung anong meron siya, pero pag siya yung tinitake ko, so nakakawala siya ng hangover ko eh. So, hindi ko mapaliwanag. Ang hangover ay resulta ng pag-inom ng labis-labis na alkohol. At ang resulta niyan ay pagsakit ho ng ating ulo, panghihina ng katawan, pagkauhaw at marami pang iba. Dahil din ho yan sa tinatawag nating dehydration. Dahil ang alcohol po ay isang diuretic o yung nakakapagpaihi sa atin. Ibig sabihin, pag tayo ho ay nawalan ng tubig sa katawan, pwede tayo may dehydrate at mawalan din tayo ng electrolytes. Pero ano nga bang dapat natin gawin para mawala ang hangover? Pag may hangover ako, natulog ako, tsaka minsan naligo. Ang mister ko po ay pag po ay laseng, kailangan po niya ng tubig na malamig at nagbababad po siya sa CR para po laging basa ang katawan niya. Yun po ang gusto niya. Para nga magka-hangover, umiinom po ako ng soft drinks at tubig na malamig. Pero si Noel may secret recipe raw pantanggal amats. Aba! Ano kaya ito? Soup na yon lagi ko yung ginagawa. Kapag nakakainom ako, gagawa ko ng soup ko, yung chicken and corn soup. Madali lang daw gawin ang itinuturing na anti-hangover soup ni Noel. Kailangan lang natin ng luya, bawang, sibuyas, chicken broth, slurry, celery, spring onion, grated corn, at shredded chicken. Noel, ihanda na yan! Tuturo ko sa inyo yung natutunan ko na masarap na soup na pampatanggal ng amats or ng hangover. So let's start. Igisa ang luya, bawang at sibuyas. Isunod ang chicken broth o yung pinagpakuluan ng ating chicken breast. At ilagay ang ginadgad na mais. At pakuluan hanggang sa maluto. So pag malambot na yung corn natin, lagay natin ang ating shredded chicken. Kaya lang natin siyang kumulo ng mga 1 minute. Sunod na ilagay ang slurry para maging pampalapot sa ating soup. Sunod na ilagay ang celery at ang ating spring onions o dahon ng sibuyas. Kapag kumulo, pwede na itong ihain. Tanggal amats nga kaya?
Napakasarap, napakalamnam. Siguradong mawawala ang inyong hangover pag humigot kayo ng soup na to. Ito yung natutunan ko sa aking nanay, kaya try nyo na to. Ayon sa isang lifestyle medicine specialist at registered nutritionist na si Dr. Makalintal, dehydration daw ang pangunahing dahilan ng hangover. Bukod sa maaaring tumaas ang ating blood alcohol levels dahil sa alak, isa din po kasi itong diuretic kaya maaaring umihi ng umihi ang isang manginginom dahilan upang mag-lose ng fluids at electrolytes kaya maaaring magkaroon ng mga sintomas na tinatawag nating hangover. Ilan sa mga sintomas nito ang pakiramdam na nauuhaw, pagkahilo, pagkapagod at ang pagka-dry ng bibig at labi. Kung babagsak naman po ang electrolytes ng sobra-sobra po, pwede rin pong magkaroon ng tinatawag natin na electrolyte imbalance leading to seizures and a whole lot more. Yung iba naman, kapag sobra-sobra po yung blood alcohol levels natin sa katawan, nauuwi din po ito sa comatose kaya ingat-ingat po sa pag-inom. Ang pag-inom lang daw ng fluids ang pinakamabisang remedy dito. Wala po talagang magic remedy sa pagtanggal ng hangover. Ang kailangan lang po talaga nating magawa ay ma-eliminate ang toxins sa katawan ng tao at mag-rehydrate. Ang recipe naman kaya ni Noel, effective nga kaya? Pwede naman pong makatulong ng bahagya ang chicken at corn sa pag-rehydrate at pagtanggal po ng hangover, pero ang katotohanan, only time will be our friend pagdating po sa hangover dahil ang kinakailangan pong mangyari ay ma-eliminate po ang toxins sa pamamagitan ng alcohol metabolism ng ating katawan at syempre, tama pong rehydration. Ayon sa eksperto, ang labis kasing pag-inom, posibleng pagmula ng aksidente at maging dahilan ng alcohol poisoning. Posible rin itong magdulot ng sakit gaya ng high blood pressure, liver at heart disease, pagbaba ng immune system at alcohol dependence. Pwede kasing maapektuhan ng attention, decision-making at muscle coordination ng isang tao. Pwede ding mahirapan sa paggawa ng mga importanteng bagay katulad ng pagmamaneho, pag-ooperate ng mga makina na maaaring maging delikado sa buhay natin. Hindi naman daw masamang uminom, basta in moderation. Para sa mga lalaki, hanggang 2 bottles lamang ng beer. Para naman sa mga babae, 1 bote lamang po ng beer sa isang araw. At kung hindi naman po kayo nakainom ng 2 araw ay hindi ibig sabihin pwede mo po itong i-carry over the next day. Mahirap man dahil nakasanayan. Sa ngayon, unti-unti raw binabawasan ni Noel ang madalas na pag-inom ng alak. Takot na rin daw kasi siyang magkasakit. Hindi naman tayo bumabata. Ngayon, nahihirapan ako na tanggalin talaga yung bisyo na yun. So, yun yung natutunan ko sa dapat noon pa man. Inunti-unti ko nang tanggalin yung pag-inom ng alak na yun. Para sa iba pa, bahagi na ng anumang pagdiriwang ang inuman. Pati ang heartbreaks, idinadaan sa mga maboteng usapan. Pero paalala ng mga doktor ng bayan, hinay-hinay lang. Cheers! Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.